Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga ka-maestro ay tungkol sa checking of school forms ngayong nalalapit na end of school year 2020-2021. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga updates at mga dapat nating gagawin sa checking of school forms ngayong school year. So huwag na natin patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro, no? Sa lahat ng mga nanonood dito sa ating channel. So, ang tatalakayin po natin ngayon, no, sa video natin ay tungkol po sa checking of school forms, no? Ngayong end of school year 2020-2021. So mayroon po tayong mga updates, may mga paglilinaw po tayo na tatalakayin, no, para pag nag-checking of school forms na kayo sa inyong mga schools po ay hindi na kayo mahihirapan at masasagot po natin ang inyong mga katanungan, no, sa mga oras na ito. So ito po ay galing mismo po sa ating, syempre, sa DepEd, no. Mayroon pong binaba silang update, advisory, no, tungkol sa mga clarification, mga paglilinaw, no, sa mga frequently asked questions po, no, sa ating checking of school forms para maiwasan po natin yung mga error, yung mga pagkakamali. Okay, so huwag na nating patagalin, no. So start na tayo. Ayan, so ito po yung DepEd memorandum or advisory na binaba po ng ating kagawaran ng edukasyon. Ayan, nakalagay po dito. Specific instructions on the recent policy issuance for school year 2020-2021. Ito po ay in-issue bago lamang po nitong June 9, 2021. Ayan, from Jesus L.R. Mateo, no, and our Undersecretary for Planning and Human Resource and Organizational Development or PHROD. Alright, so alamin natin ano ba ang mga nilalaman itong memorandum na binaba galing sa ating PHROD. Ayan. So, ang una po is regarding po sa awarding of recognition, no, to the Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2020-2021. So, alamin po natin, ito po ay naka-base sa DepEd Order number 18, Series of 2021, Interim Guidelines. Ayan, so ito po ay naibaba na before, no? Kung hindi ako nagkakamali, last March po binaba tong ating DepEd Order number 18, no? So kung meron po kayong katanungan, you can download, you can check in our website, sa ating DepEd website, yung DepEd Order number 18, Series of 2021, kasi nandito po yung guidelines kung paano ba tayo magbibigay ng awards and recognition for this school year. Alright, pero ito po yung mga importanteng mga parts ng ating DepEd Order number 18 na bibigyan natin ng linaw ngayong araw, no? So una po, ito, the tagging of honors during the updating of end of school year EOSY status of the learner in the Learner Information System or the LIS shall be limited only to grade 6 and 10. Since the facility for senior high school or grade 12 is not yet available in the system, while for the other grade level, schools shall only be allowed to encode the general average of the learner. So malinaw po ito. Ito po ay regarding po sa tagging of learner sa ating LIS, no? So sa LIS po, ang ilalagay lang po natin na awards ay para lamang po doon sa grade 6 and grade 10. Alright. So, malinaw po yun, no? Tagging of honors. Ayan, no? So, dati kasi, yung grade 1 to 5, or, yes, grade kinder to grade 5, and then yung grade 7 hanggang grade 11, ay pwede tayong maglagay ng kung with high honor, kung with honors, or with highest honor. No? But for this time, limited lamang po iyon sa grade 6 and grade 10. So, malinaw po yun, ha? So, ibig sabihin, the rest
allowed lamang po tayo na mag-encode ng general average of the learner. So, baka hanapin nyo pa, saan ba dito yung honors, saan ba dito yung with honors, yung with high honors. So, wag na po natin i-try kung hindi po kayo grade 6 o grade 10 kasi wala po talaga yan sa ating LIS facility. Okay, tagging of honors is optional for private schools. Yes, sa mga private school naman po, kung may katanungan kayo, nakalagay po dito, tagging of honors is optional for private schools. And then, the system-generated SF5 or the report on promotion shall only reflect the honors given to or given for grade 6, 10, and 12. Okay, so malinaw po yon. Kahit sa SF5 po, yung ating report on promotion, di ba? Yung ating SF5, ang dapat po mag-appear lamang po doon is the awards, no, or the honors given to grade 6, grade 10, and grade 12. So, ibig sabihin, the rest, wala po kayong ilalagay doon na honor. Okay? So, general average lamang po ang makikita sa ating SF5. Okay? So, malinaw po yun. Next, we have here the DepEd Memorandum Number 14, Series of 2021, the interim guidelines on the preparation, submission, and checking of school forms for school year 2020-2021. So, ito naman po, regarding naman po ito sa checking of school forms. So, kanina, sa LIS muna tayo, no? Kasi, syempre, napakahalaga din ng LIS sa ating checking of school forms. So, kailangan kasi tali yan. So, this time naman po, actual checking na ito, no, ng ating school forms. So, ano ba yung mga pagbabago? Ito po yung paglilinaw at ito yung ating bibigyan ng halaga sa araw na ito dito sa ating video. For the Division Checking Committee or the DCC, the conduct of the review and checking of school forms by the DCC is temporarily suspended for school year 2020-2021. So, malinaw po yon. Wala tayong isa-set na checking of school forms, no, from the DCC or from the division unit. So, okay, so malinaw po ito, no? Ito yung pinaka-clear ngayon. Hindi po maaaring magpunta sa inyo ang mga DCC para mag-check ng school forms. Okay, yung formal checking. However, the DCC shall continuously provide technical assistance to the schools through information dissemination, related activities, reiterate instructions regarding the interim guidelines set in DepEd Memorandum Number 14, Series of 2021, and emphasize the roles and function of the School Checking Committee or the SCC as stipulated in DepEd Order Number 11, Series of 2018. So, ganun pa rin naman po yung rules natin, no? So, malinaw po yung kung ano yung nakagawian natin na checking of school form. Yun pa rin naman kasi naka-base tayo po sa DepEd Order Number 11, Series of 2018. Now, ang pagbabago nga lang, nabanggit ko na kanina, is wala na po tayong division checking. Pero, pwede po silang magbigay sa atin ng technical assistance. So, kung mayroon tayong mga katanungan, pwede po tayong magtanong sa kanila at sila naman ay pwede magbigay sa atin ng kanilang mga nalalaman tungkol po sa mga pagbabago dito sa ating checking of school form. So, ganun pa rin po, no? Ganun pa rin yung ating coordination with the Division Checking Committee. Yun nga lang po, ang nawala lang talaga is yung actual checking from the Division Checking Committee. So, malinaw po yun. No? Same pa rin. Ang nawala lang po is yung formal checking from the Division Checking Committee or the DCC. Alright. Next, the DCC shall consolidate the SFCR1 submitted by the schools and prepare the district cluster summary and division summary using the SFCR2 and 3 respectively. Ayan. So, same pa rin naman. No? So, tayo sa ating school, yung ating SCC, magpe-prepare po tayo ng SFCR1 and then, ganun pa rin naman, isasabit natin to sa district or sa division, no, for their consolidation. So, almost the same lang. Alright. Next po tayo. For the School Checking Committee, ayan, the school head as the chair of the SCC has the discretion to reconstitute the members of the committee except for the LIS coordinator as one of the two chairmen. So, malinaw po yun, no? So, automatic po yun. Ang school head and the LIS coordinator ay will work hand on hand for the checking of school forms. So, hindi po pwedeng mawala si LIS coordinator at yung school head syempre. Pero, yung kanyang members po pwedeng mabago yan. Depende na po yan sa school head. So, usually naman ang nilalagay dyan, kung hindi yung MT, yung guidance counselor, and depende ka sa school head kung sino po ang isasama niya sa kanyang committee. Alright, next po. Prior to the actual checking of school forms, the SCC shall conduct a review or a reorientation on the guidelines stipulated in DepEd Order Number 11, Series of 2018. So, ito po ang malinaw, no, sa mga kasamahan ko po dyan na ako po kasi ay member din or chairman din ng SCC as the LIS coordinator in our school. So, kailangan po nating i-review itong DepEd Order Number 11 Series of 2018 para
alam na po natin yung gagawin natin during the actual checking, no? The SCC shall be responsible for checking the school records, make necessary adjustments, and affix their signatures in the school form 5 or the report on promotion. Okay, so napakahalagang papel po ng ating mga SCC. After checking the school forms, the SCC shall submit to the DCC chair copies of the following school forms on or before July 30, 2021. So ito po yung iti-take note natin na kailangan nating isubmit sa ating division checking committee or sa ating mga division. Alright, SF4 for the month of June 2021, SF5 report on promotion, and then SF6 the summer report on promotion, and then SFCR1. So ito lamang pong apat ang kailangan nating ihanda at kailangan nating i-forward sa ating mga division checking committee, no? So okay, next po tayo. Ayan, reiterate of the DepEd Order number 54, series of 2016, or the guidelines on the request and transfer of learners' school records. The LIS transfer notification shall serve as the notice of request for the transfer of documents from the originating school to receiving school. It replaces the traditional practice of printing the request form. So malinaw po ito, marami pong nakakarating sa ating mga ganitong problema. May mga nagme-message sa akin, no? And then kahit sa group po ng LIS, no? Sa FB group po ng LIS coordinator, ito rin po yung madalas kong mga nakikitang katanungan, no? Bakit daw yung isang school ay hindi pa rin nagpapadala ng kanilang mga records? So automatic po yon once na mag-notify na po sa LIS na nagre-request of documents from the originating school. So kailangan po automatic yun yung originating school po, magpapadala na siya ng mga documents. For example, yung Form 137, hindi wag na po nating intayin na i-message pa po tayo. So, automatic na po yon kasi hindi naman po yan ilalagay sa LIS, no, ng receiving school kung wala sa kanila yung bata. Okay? Sino ba naman yung mag-i-enroll ng bata kung wala naman sa kanila? Alright? So, malinaw po yun. So, kailangan po dito, hindi na po tayo dito pahirapan, no? So, tulungan na lang po tayo dito para bago magtapos yung ating school year ay okay na po lahat ng documents ng bata kasi kawawa naman po yung bata kung ma-hold yung kanyang promotion because lacking of documents. Alright, so magkukos pa ng stress yun, hindi lamang po sa bata kundi pati na rin po sa advisors mismo ng bata. Okay, so malinaw po yun once na mag-notify na po sa LIS yung transfer request of documents from the originating school. So kailangan, or from the receiving school, kailangan po si originating school ipapadala na po agad yan through mail. Okay? Next, after 30 days, despite persistent follow-ups and made to the originating school, all pending requests for action on the transfer of documents shall be consolidated and submitted to the School Governance in Operation Divisions or the SGOD for technical assistance. So malinaw po ito, kapag talagang ayaw, makulit si originating school, no? Ayaw magpadala ng papel ng mga documents. So pwede nyo na pong isangguni yan sa SGOD, no? I-consolidate nyo po yung mga requests, yung mga learner's name, LRN number, and then forward nyo po sa SGOD para matulungan po tayo, para hindi na tayo ma-stress, para sila na po mismo ang makipag-usap dun sa school. Kumbaga, SGOD to SGOD na po yung usapan pagdating sa ganyan. Kasi nga, hindi nakikipag-cooperate si originating school. Alright, next po, ayan. DepEd Order number 14 naman po ito, series of 2016, the reiteration of the system instruction in updating the EOSY status of the learner profiles in the LIS. So the class advisor shall update the status of the transfer of learner from one school to another. This instruction applies to both public and private schools. So, same lang po kanina yan sa nabanggit ko. So, kailangan pag mayroon tayong mga trans-in, mayroon tayong mga trans-out, kailangan i-priority po natin yon para updated po parati yung ating LIS. No, wag na po nating intayin na i-follow up pa tayo ng magulang, na i-follow up pa tayo ng mga originating school, ng ating school head or na kahit sino pa. So as class advisor, we have the duty po, no, to update the status of the transfer of learners. Okay? Wag na po tayong pahirapan dito mga kamaestro. Okay? Tulungan lang po, no, para mabilis yung ating transactions, yung ating mga ginagawa regarding LIS. Okay, the division planning officer as the division system administrator shall prepare the consolidated list of schools that continuously ignore. Ayan, so malinaw po yun, ha. Baka ma-report pa yung school nyo. Ayan, nakalagay dito, continuously ignore the transfer request in the LIS which shall be submitted to the office of the school's division superintendent or the SDS through the SGOD chief of appropriate or for appropriate action. So malinaw po dito, no, wag na po nating antayin na tayo ay ma-report pa sa division planning officer at tayo ay mai-report din sa, ito yung pinakamasaklap doon, sa ating SDS,
Baka mapagalitan ka pa ng STS mo dahil parang pinabayaan mo ang iyong LIS, kasi this is our duty as LIS or as class advisor to update the status of the transfer of learner. Okay, so malinaw po yan. So wag na po nating antayin yung time na tayo po ay ma-report pa, no? Dahil hindi natin ina-actionan yung mga transfer of learner sa ating LIS. Ayan. Tagging of learner with disabilities are and recipients of school-based feeding program or the SBFP shall also be available in the LIS for the end of school year 2020-2021. So, antayin po natin maging available to. And then, ito po, the LIS EOSY updating facility will be available on the following schedules. For public schools po, we have July 5, 2021, and same din po sa mga private school or SUC, LUC, July 5, 2021, yung pong ating updating facility for the end of school year 2020-2021. Alright. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye. 1, 2, 3, come on!